Pagdating ni Gon at Kaluwa sa mahamog na lugar, nakita nila ang isang lalaking nakasandal sa puno, nagfi-fishing. Naglakad si Gon papunta sa lalaki pero nabosesan ng yapak niya. Biglang binitawan ng lalaki ang fishing rod at inatake sila. Naglabas siya ng Nen ability na Crazy Slots at nakadraw ng baril. Binanatan si Gon pero mabilis na hinayla ni Kaluwa si Gon para iwasan ang bala. Napansin ni Kaluwa ang isang sugatang langgam sa lupa. Biglang sabi ng lalaki na hindi sila ang target niya. Ang langgam daw ay isang chimera ant, sobrang delikado at nasa class 1 quarantine. Nag-attempt pang umatake ang ant kay Kaluwa pero pinatay ito ng lalaki gamit ang Nen. Sabi niya, kung hindi siya nandoon, isang army ng chimera ants ang umatake sa kanila. Si Gon, mukhang dismayado, at sinabing hindi siya siging. Ngunit na-realize niya, kilala niya ang lalaking ito mula sa Whale Island, si Kite, isang student ni Ging. Sa tabi ng campfire, kinuwento ni Kite ang istorya niya. Dati pala siyang magnanakaw na kasama ng mga hayop. Sa hideout niya, nakita niya si Ging. Nagpaturo siya kay Ging ng Nen at doon nagsimula ang mahabang paglalakbay para hanapin siya. Naligaw siya sa Whale Island at nalaman na si Gon pala ang anak ni Ging. Feeling niya lahat ng ito ay setup ni Ging. Kinumpirma naman ni Gon dahil pati laban kay Razor, plano ni Ging. Lumabas na ang card na accompany ay kay Kite dapat magdala, hindi kay Ging, kasi ayaw ni Ging makipagkita habang may tropa si Gon. Sabi pa ni Kite si Ging daw ay pwedeng maging triple star hunter pero tamad sa paperwork. Samantala, sa isang kuweba, may reyna ng chimera ant na gutom, kumakain ng isda, at ready na raw manganak ng king. Tuloy ang lamon ng chimera ant queen, excited na manganak ng king. Kinaumagahan, nag-uusap sina Gon, Kaluwa, at Kite. Sabi ni Kite, isa siyang biological surveyor ng bagong species. Binanggit niya ang camp tiger, isang hayop na ginagamit ang sungay para tusukin ang pagkain at lutuin ito. Naitanong ni Kaluwa ang tungkol sa chimera ants. Sabi ni Kite, class 1 daw ang mga ito, super delikado. Pinasabog daw niya ang isang anthill dati dahil sobrang dami ng langgam. Biglang dumating ang mga kasamahan ni Kite. Sina Stick Dinner, Banana Cave Arrow, Spinner Claw, at Monte Yerez. Amateur hunters sila na nasa parehong larangan ni Kite. Natuwa sila sa skills ni Gon at Kaluwa, lalo na nang malaman nilang pro hunters ang dalawa. Pinakita ni Monte ang isang chimera ant queen claw na sobrang laki. Di alam ni Kite kung bakit ganon kalaki, pero worried siya. Pinakita rin nila ang isang insect arm na kasing laki ng braso ng tao. Dinala ni Kite ang grupo papuntang York New City, kung saan nahanap ang ant arm. Habang naglalakad, napansin ni Kite na hawig si Gon kay Ging at natuwa siya sa idea na baka magkita na ang mag-ama. Samantala, sa kuweba, tuloy ang pagkain ng queen, ngayon paniki naman ang nilamon niya. Sa gubat, isang batang si Kurt ang nagprotekta sa kapatid niyang si Reyna mula sa ahas. Pero naka-encounter sila ng crab ant, talo si Kurt. Kinain sila ng queen, pati damit nila iniwan bilang souvenir. Sa beach naman, naghanap ang grupo kung nasaan ang queen. Walang nahanap, pero sa kuweba. Bagong ant ang ipinanganak, medyo human-like na. Pinapante siya ng queen kasama ang ant army para maghanap ng mas maraming human food. Mukhang gutom pa si queen, parang buffet ang plano. Habang nagtatrabaho ang mga tao sa isang bayan, nakita nila ang mga langgam na bumababa mula sa langit kaya nagtakbuhan sila sa takot. Si Colt naman, utos na manghuli ng mga taong nasa tamang gulang kasi mas malasa daw. Pagbalik ni Colt sa queen, ang queen ay gumagalaw ng gumagalaw, gumagawa ng mga langgam. At nagpapagawa ng mga bahay ng mabilis. Pero hanggang ngayon, wala pang nakikita si Spinner na missing na tao. Sa bahay ni Kurt at Reyna, nag-alala si Nanay Haruna nang mawala ang mga anak niya. Habang naghahanap siya, nakakita ng malaking langgam na nagtatago sa kanila at kumuha ng isa pang lalaki. Sinabi ng mga natirang tao na sigurado na kinuha ng mga monsters ang kanyang mga anak kaya luhang-luha si Haruna. Samantala, si Turtle at ang squadron niya habang nanghuhuli ng mga tao. Biglang tinayre sila ng mga tao gamit ang baril. Ang mga tao ay utos na patumbahin ang mga langgam. Si Turtle nakatakas pero mukha silang natututo. Nagplano naman si Kite, Gon, at Kaluwa na magpunta sa NGL, isang lugar na may hindi magandang reputasyon dahil sa D2 drug na di umano'y gawa sa lugar na iyon. Pagdating sa airport, tinanong ni Kite sina Gon at Kaluwa kung sigurado silang sasama. Sabi nila oo, pero sinabihan sila na kung may mangyaring masama, kailangan nilang magtulungan at mag-isip ng mabilis. Habang nasa eroplano, si Gon at Kaluwa nag-usap kung anong mangyayari, ngunit si Kaluwa sinabi lang na depende sa sitwasyon. Sa ilalim, ang queen ay nagpaplano na mag-focus sa pagpapanganak ng king at pinili niyang pangalanan ng Royal Guards. Samantala, ang ant na si Alligator, parang may sarili ng malupit na squadron, tinitingnan lang sila.
Si Queen at ang kanyang mga anak ay nagdesisyon kung anong pangalan ang ibibigay sa tatlong royal guards na kasalukuyang natutulog sa kanilang mga kakon habang naghihintay magbago. Dumating sina Kite, Gon, Kaluwa, at ang mga amateur hunters sa meeting union mula sa Republic of Rocario, patungo sa NGL para hanapin ang mga Chimera Ants. Sinasabi ng driver na may kakaibang ugali ang mga tao sa NGL at kahit sila ay medyo weird din dahil nandun sila. Sa kabilang banda, habang naglalakbay si Pokal at ang mga kasama niyang sina Ponzu, Pacoba, at Bolda, pinag-uusapan nila ang mga kakaibang nilalang sa NGL na may mga ulat mula sa ibang hunters na may mga weird na insekto doon. Si Pokal, bilang isang magical beast hunter, sobrang excited dahil gusto niyang makatagpo ng mga bagong hayop. Habang umaabante sila, niyayakap siya ni Ponzo na parang nagsasabi ng good luck. Habang nangyayari ito, sa base ng Chimera Ants, pinag-uusapan ng mga squadron leaders ang isang bagong village na nahanap nila at pinaplano nilang pasukin. Si Cheeto, parang bata na hindi napili sa laro, gusto niyang manghunting, pero si Colt pinipilit siyang mag-focus sa mission, hindi lang basta kasiyahan. Dumating si Milioren at sinabi niyang wala si Yanjo dahil may mission siya na manghuli ng mga humans na may armas. Pumunta na rin si Kite, Gon, Kaluwa, at ang mga hunters sa border ng NGL at pina-examine sila. Pero sa kabila ng lahat ng mga test, nakapasok din sila sa NGL at sabi ni Kite na manghunting na sila. Habang sila'y naglalakbay, may mga creepy na koala na parang may attitude at may isa pang squad ng ants na pabirong kinukuha ang mga tao. Naghahabulan na sila sa NGL at si Pokal, parang superhero, tumulong kay Ponzo na muntik nang mahulog sa mga ants. Si Gyro, bata pa lang, tinitiis na ang malupit na pang-aabuso ng kanyang amang lasing. Binubugbog siya araw-araw at laging may takot na baka magising ang tatay niya. Para lang maiwasan ng parusa, pinipigilan niya ang sarili niyang umihi habang natutulog. Pero kahit ganon, tinitingala pa rin niya ang tatay niyang parang Diyos dahil sa mga bagay na ginawa nito, tulad ng pag-aalaga sa kanya nung may lagnat siya at hindi siya pinapalaya sa bahay. Pero, isang araw, sinabi ng isang katrabaho ni Gyro na ang tatay niya pala ay hindi siya tinutulungan kundi pinapakinabangan lang siya para sa pera. Isang mabait na kapitbahay ang nag-alaga sa kanya nung may lagnat siya, hindi ang tatay niya. Dahil sa galit, sinuntok ni Gyro ang katrabaho niya pero tinalo siya at iniiwasan siya ng tatay niya. Doon na napagtanto ni Gyro na wala palang pakialam ang tatay niya sa kanya kaya kinuha niya ang martilyo at pinatay siya. Matapos ang 9 na taon, naging leader si Gyro ng NGL at nagpakalat ng D2 drugs. Ngayon, ang mga sundalo ni Yanjo ay pinapatay ang mga tauhan ni Gyro at kinokontrol ang factory ng droga. Habang lumalala ang sitwasyon sa NGL at pinapatay ng mga Chimera Ants ang mga tao, nakatagpo si Pokal at ang grupo ng mga ant na may kakayahang gumamit ng NEN. Si Pokal, galit na matapos makitang pinatay ang isa sa kanyang kasamahan, lumaban gamit ang NEN, pero tinanggal siya ng isang ant gamit ang webang. Si Ponzo naman ay tumakas gamit ang mga bubuyog at nagpadala ng mensahe ng tulong, pero habang tumatakbo, pinatay siya ng isang gun-toting ant. Nalaman ni Kite, Gon, at Kaluwa ang tungkol sa nangyaring massacre. Kaya nagdesisyon silang magtulungan. Ngunit natuklasan nilang ang mga Chimera Ants ang may kagagawa ng lahat ng ito, kaya't lumalala ang takot ni Kite sa nangyayari. Patuloy ang pagwawala ng mga Chimera Ants sa NGL habang sina Gon, Kaluwa, at Kite ay nagmamadaling makarating sa pugad bago pa ipanganak ang king. Samantala, todo demand ang Chimera Ant Queen ng higit sa 100 tao araw-araw para mabilis ang paglaki ng king. Si Colt, kahit gulat, walang kabog-abog na sumunod sa utos ng Reyna, kahit tinanggihan niya ang ideya ni Turtle na dumami agad ang kanilang tauhan. Dumating si Zazan at nagkwento tungkol sa isang rare human na nahuli nila pero nauwi lang ito sa mga asara nila ni Pike. Tapos si Bihor naman ang sumausaw. Sa gitna ng diskusyon, napagtanto ng mga ants na ang mga rare humans ay kayang makita at i-disable ang kanilang NEN. Sina Gon, Kaluwa, at Kite ay nakarating sa isang abandonadong baryo. Nakaamoy si Gon ng kakaibang amoy na nagturo sa kanila sa mga bangkay ng kabayo na merienda ni Ramot. Bigla silang hinarap ni Ramot na inaangkin ng mga kabayo, sabay charge sa kanila. Kinabahan ng mga bata, pero chill lang si Kite, iniiwasan ang atake at binuksan ang kanyang NEN. Sabi niya na sila na ang bahala para matest si Gon at Kaluwa. Ang dalawa naman, pa-macho effect, nagbukas ng NEN at binigyan ng kuryente si Ramot gamit ang Thunderbolt ni Kaluwa at isang epic punch ni Gon. Pero nagulat sila nang makaligtas pa rin si Ramot na kinuha ni Colt at tumakbo habang nagbabanta na kakainin niya sila. Sa pugad naman, galit na galit si Ramot, gusto na talagang patayin sina Gon at Kaluwa. Samantala, si Hagye, feeling cool, sinabing nakakatuwa daw pumatay ng tao.
Pero magdadala raw siya ng rare human sa Reyna na obvious na kasinungalingan kasi plano pala nilang kainin ang rare finds. Sina Gon, Killua, at Kite tuloy lang sa pagdiskubre ng mga bangkay. Habang nagpapatuloy sina Gon, Killua, at Kite sa NGL, natagpuan nila ang isang bangin. Akala ni Gon, pugad na ng Chimera ants ito, pero kinorek siya ni Kite na hindi raw mahilig sa butas ang mga ants. Pinasok nila ang lugar at natuklasan ni Killua na isa pala itong drug factory na tila inagaw ng Chimera ants at nilimas ang mga trabahador. Biglang naramdaman ni Kite na may mga Chimera ants sa paligid. Dumating si Yanjo, isang Chimera ant na parang centaur, kasama ang dalawang aso na tao. Asar na asar si Yanjo, pinatay ang isa niyang aso dahil nagsisigaw ito ng tulong, sabay banta na gagawin niya ring aso ang tatlong hunters. Hinati ni Kite ang laban, siya kay Yanjo, habang sina Gon at Killua sa mga tauhan ni Yanjo na si Centipede at Mosquito. Si Gon, todo block sa mga suntok ni Centipede, habang si Killua nag-transform sa assassin mode at pinutol ang mga braso ni Mosquito. Pero kinagat si Killua ng buntot ni Mosquito na may lason. Feeling bida si Mosquito pero nagulat siya nang biglang buhay pa si Killua. Immune pala siya sa lason at walang kabog-abog na pinatay si Mosquito. Samantala, ginamit ni Kite ang Nenya, Crazy Slots, na may sariling opinion pa. Lumabas ang baril sa number 4, at isang shot lang, patay si Yanjo. Si Gon naman, ginamitan ng scissors si Centipede, pero nung akmang babawi si Centipede, binaril ulit ni Kite sa ulo. Sabi ni Kite na durog dapat ang ulo para sigurado. Sa pugad, si Ramot biglang lumabas ang mga aura pores niya na parang volcano. Nagkaroon siya ng Nen powers, na ikinagulat ni Colt at Peggy. Nalaman na rin ng Hunter Association ang tungkol sa Chimera ants. Si Netero, inutusan ng mga world leaders na lipulin agad ang ants. Siyempre, alam niyang kapag nagkaproblema, sila rin ang sisisihin. Samantala, nalaman ni Kite ang hierarkiya ng ants, queen sa taas, may royal guards, tapos squadron leaders at captains. Pagkapanganak ng king, siya na ang boss at maghahanap ng bagong queen. Si Ramot, tuwang-tuwa sa bago niyang Nen powers. Napagtanto naman ni Colt na natututo ng Nen ang ants kapag tinamaan ng Nen user. Tulad ni Gon. Para makasigurado, nagpabugbog siya kay Ramot at syempre, walang kahirap-hirap si Ramot sa pagbigay ng malupit na suntok. Samantala, nasa gubat ang team ni Kite nang biglang napalibutan sila ng sangkaterbang ants. Ang leader na si Frog, feeling bida, nagbigay ng options. Una, piliin ang order ng laban, pangalawa, tumakas, o pangatlo, sumuko. Siyempre, walang takas o suko vibes ang grupo kaya one-on-one ang laban. Si Gon unang lumaban kay Barrow, isang armadillo ant. Gusto ni Gon malinaw ang rules pero si Barrow, naubusan ng pasensya, kaya inatake siya agad. Nabugbog si Gon sa puno pero bumawi, lalo na nung nalaman niyang pinapatay ng ants ang tao for fun. Nagalit si Gon, dinurog si Barrow gamit ang kamay niya literal. Patay. Sunod si Killua, kalaban si Rhino, isang malaking ant na tadtad ng balat na parang bakal. Walang epekto ang mga atake ni Killua, pero nung ginamit niya ang kuryente niya, basag agad ang dibdib ni Rhino. Tapos agad ang laban. Si Kite naman, kontra kay Frog. Nilabas niya ang Crazy Slots. Isang malaking side ang lumabas. Isang ikot lang na parang blender, natodas lahat ng ants sa paligid. Sinabihan niya sina Gon at Killua na maging maingat at walang simpatsya sa kalaban. Pero si Gon, hindi raw maawa sa mga ants na tinatawag na walang kwenta ang isa't isa. Napaisip naman si Kite na paano kung makakita si Gon ng ant na marunong mag-care. Habang papunta sa Queen's Nest, naramdaman ni Kite na may sumusunod sa kanila mula sa langit. Agad niyang binalaan sina Gon at Killua. Si Flutter, isang dragonfly ant na tauhan ni Hagya, inutos sa mga kasamang ant na guluhin ang grupo habang umatake mula sa malayo. Nang makita nila ang mga lumilipad na ants, tumakbo ang tatlo, pero hirap silang tamaan ng mga kalaban dahil nagtatago sa mga puno. Na-realize ni Kite na trap lang pala ito, naghihintay sina Hagya at Hina sa malapit lang. Samantala, sina Peggy at Ramot pumunta sa butcher para magtanong kung nasaan ang rare human na dinala ni Zazen. Wala silang makuha, pero ang rare human na si Pokal, buhay pa pala at nakatago sa tambak ng buto. Habang busy si Peggy kakulaitan sa butcher, si Ramot nagpa-practice ng Nenya, gusto pang maging king. Biglang naramdaman nila ang madilim na aura ng isang nagising na royal guard. Napa-backout agad ang grupo ni Flutter, kahit mayabang sila, alam nilang walang laban sa lakas ni Kite. Habang papalapit ang team ni Kite, si Hagya na-realize na kahit anong tapang niya, may mas malalakas talaga. Sabi niya sa sarili na next time ay babalikan nila sila. Ang grupo ni Kite naman, nagpa siya sundan ng mga Chimera ants pabalik sa nest. Si Ramot naman, napuno ng takot nang maramdaman ang aura ng Royal Guard.
Nagets niyang wala siyang panama at inutil ang pangarap niyang maging king. Mag-serve na lang sa tunay na king, sabi niya. Si Royal Guard, nahanap si Pokel na nagtatago pa rin. Ginamit ang utak ni Pokel literal para matutunan ang tungkol sa Nen. Pinakita ang sariling power gamit ang water divination, specialist daw siya. Sa huli, ipinakilala niya ang pangalan niyang Neferpitu. Tinawag lahat ng Chimera Ant Squadron leaders at captain sa nest para sa mahalagang announcement mula kay Neferpitu. Sabi ni Peggy, yung kayang magtiis ng matinding sakit magkakaroon ng malupit na kapangyarihan. Habang sinusundan ni Kite, Gon, at Kaluwa sina Hagye, Flutter, at Hina, nag-usap ang dalawa tungkol kay Kite. Sabi ni Kaluwa, sobrang lakas niya, parang mas malakas pa sa Nen Masters, at ang tanging totoong pro hunter na nakilala nila. Naalala rin nila na plano talaga ni Ging na papuntahin sila kay Kite para mas tumibay. Biglang binigay ni Kite kay Gon ang Double Star Hunter license ni Ging. Siyempre, nagulat si Gon. Palautos si Ging, pinahawak lang pala kay Kite yun. Samantala, si Ramut, parang macho training montage, pinagsusuntok ang mga squad leaders para magising nila. Pero si Pito, biglang na-activate ang Spider Sense at iniwan lahat. Maghanap nga ng laban, sabi niya. Ramdam ni Kite ang paparating na dark aura. Sinabihan niya sina Gon at Kaluwa na tumakbo agad. Pero bago pa sila makagalaw, boom, lumipad ang braso ni Kite. Nagwala si Gon sa galit pero binatukan siya ni Kaluwa literal, pampakalma. Naiyak sa loob si Kaluwa pero inamin niyang wala silang laban kay Pito. Naiwan si Kite gamit ang crazy slots niya para lumaban mag-isa. Habang bitbit si Gon, nakasalubong ni Kaluwa sina Net Arrow, Moral, at Nove. Tila mga sarkastikong tito ang mga ito, medyo patronizing pero may wisdom. Sabi nila, hindi porke malakas ang Nen ng kalaban, panalo na sila. Dagdag ni Net Arrow, kailangan nilang talunin ang dalawang assassin para mapatunayan ang lakas nila. Bumalik sa village sina Gon at Kaluwa, ready to fight. Sa nest naman, chill si Pito na nakaupo. Mukhang malakas ako sabi niya habang hawak ang pugot na ulo ni Kite.